Pinagkuna ng isang news scooper ang kalunos-lunos na kondisyon ng 40 tuta na inilagay na sa net, nagsisiksikan pang isinilid sa luggage compartment na isang bus na biyaheng pa Maynila mula sa Lipa City, Batangas. Humingi na po ng tawad ang bus liner sa insidente at nangakong hindi na ito mauulit. Ang mainit na balita hatid ni Dano Tingkungko. Kuha ito ng news scooper na si Eunice alas 3 ng hapon itong Biyernes sa terminal ng Jamliner bus sa Lipa, Batangas. Ayon sa news scooper, isinilid sa luggage compartment ng bus na pabuendiya ang hindi bababa sa 40 tuta na nasa loob ng net. Ang mga batang kasama ng news scooper habang nakasakay sa hiwalay na bus, hindi na itago ang pagkadismaya sa nangyari. Mommy, they put the puppy in the trunk. Paano naman mabubuhay yan? When you bring them out here, that's going to die. That's already dead. Saan ang punta niya? They're so bad. Humingi ng paumanhin sa publiko ang pamunuan ng Jamliner dahil sa insidente. Humingi na kami ng paumanhin kung meron man kaming mga nasaktan o nasaktan na damdamin ng mga tao tungkol sa pangyayari nito. Talagang sa susunod, hindi namin ito talaga papayagan na mangyari ulit. Iniimbestigahan na raw ng pamunuan ng Jamliner kung sino ang pumayag sa pagsakay ng tuta. Polisiya raw kasi ng liner na ipagbawal ang pagsakay ng anumang hayop sa kanilang mga bus. Hindi talaga kami nagsasakay ng live animals eh. Unang-una, pwede ang magdala ng mga sakit, o kaya pwede makakagat ng mga kapwa, ng mga pasahero natin. Ang Philippine Animal Welfare Society o POS ay nakatanggap din ng hiwalay na report tungkol sa pangyayari. Dismayado ang grupo, lalo't delikado para sa mga tuta ang ilagay sa luggage compartment. Walang ventilation yung mga puppies na yun dun sa luggage compartment. So, hindi dapat nilalagay ang live animals sa isang area na obviously they will not survive. Pero aminado ang POS, hindi malinaw ang mga takdang paglabag sa Animal Welfare Act. Sa Amendment of the Animal Welfare Act, kailangan ng itahasang sabihin na bawal ilagay sa mga luggage compartment, sa likod ng motorsiklo. Dapat kasi parang common sense na isipin natin na kung tayo mismo, hindi tayo maglalagay ng mga bata doon sa luggage compartment at kung isipin natin lang yung sarili natin, ilagay natin sa lugar ng hayop, hindi natin gagawin. Marami na raw reports na nakukuha ang POS ng mga insidente ng pagsisilid ng hayop sa loob ng luggage compartment at madalas ay mamamatay ang hayop sa biyahe. Naiintindihan naman daw nila ang mga issue ng pagdadala ng hayop o pagbabiyahe ng hayop pero marami naman daw paraan para masolusyonan ito. Pwede namang gawing mas maayos yan eh. Pwede maglagay ng certain conditions na pag aso magbabiyahe, hindi siya dapat busog na busog. Yung ganon. Tapos, meron siyang appropriate kennel cap or lalagyan. Tapos, dapat pag may mga stops yung mga bus, pinapalakad din yung mga aso if ever may ganong opportunity. Or baka kailangan magbayad ng extra at sa isang strategic position sa likod ng bus, doon na lang para hindi nakakaabala sa ibang mga pasahero. Otherwise, take a non-air-conditioned bus. Kasi sa pagkakaalam namin, ang mga non-air-conditioned bus naman, walang problema sa pagsakay ng hayop yung kasama mo. Dano Tingkungko, GMA News. Sa ngayon ay inaalam pa rin po ng pamunuan ng Jamliner ang lagay ng mga tuta. Bumaba raw kasi ang pasaherong may-ari ng mga ito bago pa man dumating sa terminal sa Pasay City.